beloved Boss Mike Cervera. Duterte Marcos na ba? Planadong-planado talaga. Pasok! Mukhang presidente, kailangan mo ng running mate. Umuugo ngayon ang posibilidad ng tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 elections. Narito ang aking report. Duterte Marcos, tambalang Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Yan ang isinusulong ni Senator Robin Padilla. Kasunod yan ang announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapresidente sa 2028 elections. Eto ngayon mga kababayan, sabi ko sa inyo kanina, di po ba? Di po ba? Si Marcoleta, naghahangad din yan eh. Oo, na tatakbo bilang vice presidente. Ngayon ang tanong, iniwan na ba nila? Ilalaglag ba nila si Marcoleta? Siguro mga kababayan, magandang desisyon din yun para sa kanila. Bakit ho? Si Marcoleta ngayon, ang daming kinakaharap na issue. Di ba? Matindi daw ho mga kababayan. Sabi nga ng marami dyan, si Marcoleta daw ho ay tagapagsalita ng China sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo. Ngayon ho mga kababayan, ang daming pambabas kay Marcoleta, ginawa ngang aso. Di ba? Ginawang aso habang si Xi Jinping hawak-hawak yung mukha nito. Habang sinusuklay pa yung kanyang piluka. Di ba? Grabe yung pambabas sa kanya. Siguro nakita nila na talagang mahihirapan sila o makakahila ng popularidad ni Sara. Popularidad para lang sa mga DDS na tatanga-tanga. Ngayon, paano na? Nako, Marcoleta. Iniwang ka na. Nako, Sara. Alam mo ba si Marcoleta? Matampuhin yan. Daig pa ang nagme-menopause na babae niyan. Diba? Konting bagay lang, oh. Tingnan nyo mga kababayan ko. Panay na yung tampo. Sukdulan, mga kababayan, mapahiya sa social media at mainstream media. Aba, si Marcoleta, di natigil talaga. Diba, no? Diba? Si Marcoleta, di natigil. Hanggang tayo. Sabi ni Marcoleta, sige na, talo ka na, dinideklara ko na. Matapos kang maghamon ng debate, hindi ka naman na tumugon, ikaw na naghamon, hindi ka pa tumugon, tapos sasabihin mo, idideklara mo na na talo na si Carpio. Paano mo naman madideklara yun kung hindi ka naman tumugon doon sa hamon mo mismo? Diba, mga kababayan, kakalbuhin daw pag nakita si Marcoleta, sobrang galit sa kanya. Ang hirap niya, baka mamaya habang nagsasalita, sabunutan siya. Diba, mga kababayan? So, paano na yan? Tuloy natin. Sara Amy ako. Amy as VP, sir, sino pinutulak niyo? You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Sabi ni Robin Padilla, Sara Amy daw siya. Mga kababayan, maraming kumukontra dyan Di po ba? Maraming kumukontra. Robin Padilla, ayusin nyo muna yung grupo nyo Sa totoo lang, magulo po sila. Ang gulo-gulo nila. Bakit? Yung karamihan po ng mga vlogger ayaw kay Amy. Pero si Robin Padilla, gusto niya si Amy. Isama nyo na si Panelo, ayaw din kay Amy. Di po ba? At marami dyan. Kahit nga ho si Maharlika galit na galit kay Amy. At sino pa? Itong si matabang Roque. Ayaw din kay Amy. Sabi nga niya nung nakaraan, madala ka na. Marcos pa rin niya si Amy. Ano ka ba? Diba mga kababayan ko? Yun po yun. Paano ngayon yan? So, ibig sabihin, ang grupo po nila, nila Sara Duterte, itong kampo nila, hindi pa rin solido dahil sila hindi magkasundo-sundo kung sino yung running mate na itatakbo kay Sara Duterte. Di ba mga kababayan ko? Paano yan? Kung sa inyo pa lang, di nyo na maayos-ayos yan. Tapos gusto nyo tumakbo pa si Sara. Ayusin nyo muna. Kaya alam nyo mga kababayan ko, itong pagdedeklara ni Sara Duterte, na napakaaga, sabi ko nga kagabi, daig pa nagmadaling araw niya.
na sa sobrang atat na magdeklara, abay sobrang aga ho eh. Di po ba, mga kababayan? Oo, sabi ko rin kagabi na alauna pa ho yung pila para sa ayuda, si Sara, aba mga kababayan, 2:00 pa lang ng madaling araw, nakapila na. Ganon, kaatat si Sara. Samantalang mga kababayan, yung kanyang iniwan, yung kanyang kampo, hindi pa magkakasundo-sundo. Di ba? Nako, mga kababayan, sabi nga ni Ruby Viñas, yan kung siguradong makakatakbo. Tingin ko naman, mga kababayan ko, may mga nag-a-advise din kay Sara kahit papano na desperado na rin sila. Bakit hukan nyo? Pero inyo, naiisip pa ni Sara yung ganyang kaaga. Siyempre nga naman mga kababayan, kapag natuloy ang impeachment trial, sasabihin nila pamumuliti ka yan. Ganun naman lagi, di ba? Kaya kasi nagdeklara na ho akong tatakbo, official na ho yung pagdideklara ko na ako'y tatakbo. Kaya po itong mga nangyayaring impeachment complaint, impeachment laban sa akin, impeachment trial, yan po ay parte ng pamumulitika nila dahil natatakot sila sa akin. Ganun lang yung kanyang magiging alibay dyan eh. Siyempre, gagamitin ng mga tangat bobo yan. Di po ba? Ano sasabihin na naman nila? Kasi natatakot nga sila, sabi ni Sara. Ay, nako. Pero sa totoo lang ho, mga kababayan ko, wala namang kapanapanalo talaga. Kung si Sara lang ang itatakbo at si Amy lang ang itatakbo, kalimutan nyo na. Talunan yan, mga kababayan, maniwala kayo. Magiging katawa-tawa lang sila. At kapag eto naman natalo, itong mga isunusulong nitong tropa ni Robin Padilla, itong grupo ni Robin Padilla na Amy Marcos at Sara Duterte, magtatambalan. Pag natalo yan, sasabihin nila dinaya. Walang katapusan yan, mga kababayan. Oo, sasabihin nila dinaya kami. Bakit? Meron po ba na naging talunan na hindi sinabi na sila'y dinaya? Laging ganun palusot para naman makatakas sa kapahiyaan. Siyempre, mga kababayan, ano pa bang pwedeng maging dahilan para malusutan ang kapahiyaan? Siyempre, sasabihin nila, dinaya kami. Ganon lagi, mga kababayan, di ba? Imbis na manahimik na lang para masabi na ikaw ay sport sa laban, hindi po matatapos. Bakit? Sa ugali ni Sara na yan, sa ugali ni Amy na yan, sa ugali ng mga DDS na yan, aasahan nyo yung pagiging sport sa laban? Ang tao ka mo! Hindi matatapos. Talay. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Panahon na para maramdaman ang girl power daw. Putik na yan, Marami sa inyo, mga kababaihan. Iboboto nyo ba ito? Itong taksil sa kapatid? Iboboto nyo ba si Sara Duterte na taksil sa bayan? Ito namang mga kakamping, hindi ko maintindihan. Sabi ng mga kakamping ko, Sara, magnanakaw si Sara. Ay, bakit? Bakit si Sara lang? Bakit? Hindi ba magnanakaw si Pulong? Hindi ba magnanakaw si Digong? Ayan, ligtas ka na, Martin, Ang tao ka mo! Ayan, ligtas si Martin. Birthday ni Jojo Chavez eh. Babalato ko na sa kanya yan. Ibalato na natin kay Jojo Chavez Nako, ewan ko ng mga kababayan ko, mag-like na daw kayo, sabi ni Ai Chang. Putik na yan, 20 minutes na tayong kuda ng kuda din Eto na, sige na, eto na. Sabi ni Arnold, kaawaan nyo na, payat na payat na.
Nai-stress na ho sa atin si Ninong Martin, ano? Oo. Kaya sabi, di ba, Jay Salis ng mga kakamping tulad ni Arnold Lopez. Sara, magnanakaw si Sara. Bakit? Hindi ba magnanakaw si Pulong tsaka si Digong? Sama niyo yun sa kanta niyo! Aloy! Kakasaba si Senadora Amy. Nako, Sagot niya, na. forever running mate ang turing niya kay VP Sara. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Nako, mga kababayan, forever daw, parang magsyota. Alam mo, Amy, oo, maniniwala na sana ako kung nagpakasal kayong dalawa. Yun, hindi lang forever running mate, kundi till death do us part yun. Pero yung mga forever running mate, ang dami ko nang narinig dyan. Diba? Kaya nga maraming mga marami ng mga naghiwalay at marami ng mga nagkaroon ng iba dyan. Diba? Yung magsyota, meron pang bengbangan yun, Amy, naghihiwalay pa. Kayo pa kaya na, ewan ko kung wala Di ba? Eto mga kababayan, yung pungang mag-asawa, magsyota, mga kababayan, naghihiwalay, meron pang bengbangan. Sila pa kaya? Tandaan nyo yan, mga kababayan ko, sila pa kaya? Ay, nako. Ay! Eto na. Pasok! Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Anak ng pati! Ano ba yan? Takbo, gapang, luhod. Paupo, patayo. Puti ka na tinutukoy ni Amy rito. Bengbangan ba to? Ano yan? Iba't ibang posisyon? Iba't ibang posisyon ba yan? Dali nga. Tulog na tulog tong aking Facebook. Alastik, patayin muna natin, Bossman. Patayin mo muna. Yan. Okay na. Diba? Ano ba yun, Manang Amy? Ano ba tinutukoy mo na yan? Ako, parang ang laswaan. Talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya keret malaman iniwanan. Ay! Kamasutra. Grabe to mga kababayan ko, Huwag kayong malisyoso. Oo, baka naman kung ano yung tinutukoy niya. Malisyoso kayo. Pero hindi malinaw kung bukas ba siyang tumakbong bise kay Duterte. Willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Basta sunod-sunuran ako doon. Kita nyo! Sabi ni Manang Amy nyo, basta sunod-sunuran daw siya kay Sara. Pag sinabi ni Sara na ikaw, Amy, umupo ka, uupo ka. Pag sinabing humiga ka, humiga ka. Pag sinabing tumuwad ka, tumuwad ka. Ganun ba yun? Grabe, sunod-sunuran, parang aso pala ni Sara to. Sara Duterte. Kita nyo? Aso-asuhan si Amy. Tuta, tuloy. Si Darine running for VP. Come, let's go. Tingin ni Senator Amy, mainam na nagdeklara na si VP Sara ngayon pa lang. Si VP Sara daw ang kabaliktaran ng administrasyong ito. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao. Anong pag-asa? Inakaw nga ng nakaw ang ginagawa niya, Manang Amy, di mo ba nakikita? Gala ng gala, wala namang inaasikaso, imbis na tumulong sa gobyerno, ayun, abay nilamangan pa ito. Di ba? Grabe, no? Para kay Manang Amy, bulag yata o matanda na talaga. Si Manang Amy hindi niya ho nakikita yung pong ginagawa ni Sara. Yung ginagawa ho ni Sara, mga kababayan ko, kita nyo, gala ng gala, travel ng travel, punta rito, punta doon, di ba? Pumunta ng Japan, pumunta ng Malaysia, pumunta ng Australia, lagi siyang sa Europa. Tapos mga kababayan, wala naman hong proyekto na may pagmamalaki siya. Tapos sasabihin, pag-asa ng bayan.
Saan ka naman nakakita ng gano'n? Pag-asa ng bayan ng isang wala namang nagagawa. Tuloy. Dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt. Paano hindi magugulo? Yan ka na naman, napaka-corrupt. Hindi natin malalaman na corrupt ang gobyerno kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong. Bakit? Si Pangulong Bongbong, paulit-ulit natin sinasabi, na si Pangulong Bongbong ang siyang nagbukas sa isipan ng mga Pilipino na ganito ang kalakaran sa gobyerno. Puro sila corrupt. Ngayon, sasabihin mo puro corrupt. Dahil ayaw nyong busisiin, ayaw nyong tignan, at hindi kayo makapaniwala na si Pangulong Bongbong Marcos pa ang magbubunyag ng mga katarantaduhan yung lahat, kaya galit na galit kayo. Dito naman sa parte ng kaguluhan, mga kababayan ko, di po ba't ito lang grupo nila, grupo ng mga Duterte, ang siyang magugulo? Sila lang naman po ang magugulo. Wala naman pong iba. Normal lang po sa mga grupo ng makakaliwa na talagang nagiging pangbalanse, tagasita. Pero dito kakaiba. Yung pong kanyang dating kaalyado na si Sara na nagmamalaki ng dahil daw sa kanya kaya nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, nakabaliktaran naman na talagang ang nagpanalo sa kanya ay si Pangulong Bongbong Marcos. Baliktad. Kung hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, talunan si Sara. Sila ho ang tunay na magugulo. Kabaliktaran ho lahat ang sinasabi ng baba neto. Ganyan ho talaga sa politika, baliktaran. Alam nyo, ang tawag ko dyan, mga kababayan, pakinggan nyo pong maigi itong sasabihin ko. Mga kababayan ko, lapit-lapit nyo ho yung inyong mga tenga. Sa politika, mga kababayan ko, lalo na yung mga ugaling mga kulto ni Duterte, tandaan nyo, hindi ho lalaban ng parehas yan. Hindi po sila lalaban ng katotohanan. Hindi po nila lalabanan yan. Ano po ang kanilang gagawin? Kailangan nilang labanan ito ng puro kasinungalingan para maipanalo nila. Ganun ho yun. Oo. Kasinungalingan ang dadalhin nila laban sa katotohanan para maipanalo nila yung kanilang adhikain na maagaw ang kapangyarihan sa Malacanang. Yung po yan. Ganyan ho sa politika. Pero mga kababayan, napatunayan ho natin yan noong 2022 na ipanalo natin si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng napakaraming mga kasinungalingang mga inaakusa sa kanya na ipanalo natin ang katotohanan dahil dun lang tayo lumaban. Puro katotohanan lang yung sinasabi natin. Bakit? Sawang-sawa na ang taong bayan sa puro kasinungalingan na ngayon binabalik na naman ng kampo ni Sara Duterte. Tama, mga kababayan ko? Tama ho. Oo, ganyan ho. Bakit? Dahil po, ang Pangulong Bongbong Marcos ay ang daladala ay katotohanan. Ngayon po, mga kababayan ko, kailangan po nila na labanan yon ng puro kasinungalingan. Kaya nga ho, mga kababayan, maraming mga vloggers ngayon ang nasasadlak sa demanda laban po dito sa pagpapakalat ng mga peking mga balita. Dito po sa mga peking ginagawa nila, sa pang-fake news nila. Di po ba? Viral ngayon ho yung pagpunta nung mangmang na bingot sa NBI. Bakit ho, mga kababayan? Kasi nga ho, sabi niya, aminado na akala daw niya legit yun. Okay, tanyo? Kasi ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, ang fake news ng kasamahan nila ay ikakalat ng sarili nilang kasamahan. Ganun po yung style nila. Pakalat sila ng pakalat ng mga peke mula sa video ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nila na nagdodroga daw ang Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay hindi nila mapatotohanan na hanggang dumako pa huli na naglalabas sila ng mga AI-generated video para tapatan ang katotohanan ng daladala ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanilang mga kasinungalingan para talunin yung katotohanan. Di ba? Nakuha ho ninyo yung naratibo? Ganun po ang style nila ngayon.
ang daladala ng kampo ni Sara Duterte, wala po ni isa ang totoo dyan. Ang lahat po ng nilalabas sinasabi, puro kasinungalingan. Huwag ho nating hayaan na manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Huwag po natin hahayaan na manaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, etong mga ito daig pa ang mga nasa siraulong mga nasa banal na kasulatan. Hanggang ngayon mga kababayan, kahit na anong pakita natin na ebidensya, kahit na anong himala ang ipakita natin sa kanila, abay mananatili silang sasamba kay Duterte. Tao ka mo ha! Diba? Tigil na natin yan. Sabi nga ni balikan ho natin ito. Sabi nga ho ni Gadon, eto. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Ayun naman yung sinabi ko. Wala hong kapanapanalo si Sara. Kahit nasabay pa sila ni Amy Marcos maghubot-hubad, agpalaod, agpadaya, agpaabagatan, agpamyanan, awan latta. Maabak latta. Kahit na maghubot-hubad, tumakbo mula sa PICC hanggang doon mag-ikot-ikot sa rebulto ni Jose Rizal na hubot-hubad itong dalawa, si Amy at si Sara, hindi mananalo. Maniwala ho kayo. Paano mananalo? Kita nyo naman, mga kababayan. Kita nyo, iilan lang yung pong mga pumabor na dito sa pagdeklara ni Sara, ilan lang ho pumabor. Hindi ho ganyan ang ingay ng siguradong mananalo. Bakit mga kababayan ko, hindi ho katulad ni Pangulong Bongbong. Ulitin ko huli yung sinabi ko kagabi. Ano yung sinabi ko? Si Pangulong Bongbong Marcos, last minute na nagdeklara na tatakbo siya. Pero ang tao nung dineklara na tatakbo siya, kahit na kay Isko na, kahit na kay Manny Pacquiao na, kahit na kay Lenny na, mga kababayan ko, lahat pumunta kay Pangulong Bongbong Marcos noon. Di ba? Naalala nyo ho ba yun? Naalala nyo? Noong pong kahuli-hulihang pagkakataon, mga kababayan, gusto ko lang ipaalala. Lahat po ng mga tao, katulad ko kasi dapat nandoon ako kay Isko noon Kasi yung kaibigan natin, niyaya tayo doon. Alam nyo ang sinabi ko, hinihintay namin ni Takero na tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos. Kung sakasakali na biglang magdeklara si Pangulong Bongbong, pasensya na Isko. Ako ay lilipat kay Pangulo. Yung po talaga kami. Yung puso at isipan namin ay nandoon. Second choice ka lang. Tao ka mo ha! Diba? Ano nangyari? Kahuli-hulihan, nagulat ang lahat. Nagsalita ang Pangulong Bongbong Marcos at nagpa-press call na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Putik na yan yung mga kababayan. Yung mga nandoon na sa kampo nila, bigla hong mga nagsipagtakbuhan sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Natatandaan nyo yan? Di ba? Natatandaan nyo yan? Natatandaan nyo? Di ba? Sino nakakatanda nun? Nandoon po ako. At doon na ho nag-umpisa ang pakikipaglaban ng sambayan ng Pilipino. Nagkakaisang mga vlogger, ang tanging sandata, ang tanging mga kawal sa social media ni Pangulong Bongbong Marcos para ipagtanggol siya. Wala hong mga mainstream media nakakampi ang Pangulo, kundi yung pong mga kawal sa social media katulad ninyo ang siyang tanging
mga tagapagtanggol niya. Ano nangyari mga kababayan ko? Bawat rally, bawat mga pupuntahan ng Pangulo. Aba mga kababayan, ng tao hindi mahulugan ng karayom. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Si Sara, nagdeklara. Kung hindi ba naman tatanga-tanga talaga, paano ka mamahalin ng mga tao? Bawal magtanong ang media. Biruin nyo, nagpa-press con para magsabi lang ng gusto niya. Pag tatanungin nyo sa mga issue, syempre tatanungin yan, Sara, paano na yung impeachment trial mo? Paano na yon? Sara, paano ka makakatakbo kapag na-impeach ka? Hindi niya masasagot yon. Ibig sabihin, ang gusto niya lang, ang gusto niyang sabihin at wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ibig sabihin, pansariling interest lang yung gusto niya na mangyari. Kahit hanggang sa panahon naman na ngayon, di ba? Si Sara, eto madalas kong sinasabi, gusto niya, siya lang ang pinagsisilbihan ng taong bayan. Hindi siya nagsisilbi sa mamamayan. Tama, mali. Sige nga ho, tama, mali. Sa kabila ho ngayon ng napakaraming proyekto, kita nyo naman libo-libong pabahay. At ngayon mga kababayan, sinigurado na yung ating mga subway ay matatapos. At tuloy-tuloy, sinigurado ho yan. Kahit nawala na siya sa kanyang pagiging presidente, sinigurado na ho ni Pangulo na matapos ang mga subway na ito na mga proyekto. Ang dami pa ho. Ang mga pabahay, ang pamimigay ng lupa, ang mga para sa edukasyon, para sa healthcare, at marami pang iba. Kita nyo? Ganon. Kaya mga kababayan, nakakalungkot. Ulitin ko, darating ang panahon, si Pangulong Bongbong, hahanapin natin siya sa ibang katauhan pero hindi na natin siya makikita. Di po ba mga kababayan ko? At sana naman mga kababayan, maging matalino tayo uli. Maging matalino tayo uli sa pagpili ng mga leader. Yung leader po na itutuloy, yung pong iiwan na ligasiya ni Pangulong Bongbong. Yung po sana mapili natin. Yung pong magtataguyod, magtutuloy at magmamalasakit sa lahat ng mga proyekto na nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos! Diba mga kababayan? Diba? Sana magkasundo-sundo na mga kababayan ng taong bayan, gawa nga ho ng yun naman ang kailangan at hindi ho gusto ng mga kampo ni Sara Duterte. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit ho ang mga kulto ni Duterte ayaw nila ng pagkakaisa? Kasi ho pansarili lang ho yung gusto nila. Minamasama ho nila lagi yung pong pag may nakikita sila na magkakasama-sama. Ang alin? Ang gobyerno ni Pangulong Bongbong at ito hong si Leni Robredo. Galit na galit sila ron, hindi ko maintindihan. Pero pilit nating intindihin, sige. Bakit galit na galit kayo, kayong mga DDS, kapag may pagkakataon na nagkakaroon ng pagsasama, ang pinklawan at hulahan, ang kampo ni Pangulo at kampo ni Leni Robredo, aber? Our beloved Boss Mike, Boss